I've tried my best, Rodriguez. But I have to follow the chain of command. Wala na ako magagawa pa. Sumusunod lang ko sa utos ng nasita. Sir, walang iba nakakilala sa mga tauhan ko, kundi ako. Alam kong bawat kilos nila, pati ugali. Napagkasunduan ng grupo namin na ang atraso ng isa ay atraso ng lahat. Ibang klaseng samahan namin, sir. I'm sorry. Pero kumuha na sila ng lahat ng inyong after-operation report at sinabi sa akin, they will exert all effort para malaman kung sino-sino ang posibleng na atraso ninyo para magkaroon ng motibo. Ginawa na namin yon, sir. Pinadouble check na nga namin sa mga kasamahan namin eh. Sir, mula na mabuing grupo namin, isa lang sinasabi ko sa kanila, lumaban ng parehas. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Let's give them a break. Tingnan natin. Maraming dumating na mga turista. Kaya maraming nangangailangan ng mga babae. Kasama sa packaging yan. Ngayon pa lang, magaganda at estudyante at kailangan natin. Yun ang mga dudukutin natin. Pero bago natin isalang ang mga yan, kailangan sanayin muna natin. Boss, paano kung matiktikan tayo ng mga pulis? Anong gagawin natin? Ang hina naman ang kukote mo. Marami na tayong armas. Ngayon, pwede na tayong lumaban ng banggaan. Nag-uumpisa pa lang tayo. Naiintindihan ba ninyo? Ngayon, walang magtatrabaho di diskarte nag-iisa. Kailangan, body-body system tayo. Yes, sir. Yes, sir. Naintindihan nyo? Kung sino man ang killer na yan, na isa-isa tayong tinitira, hindi niya kayang baklin ang leg natin na sabay-sabay. Ayoko mabawasan pa tayo. Ang inaalala ko ay si Matthew. Kilala kong trumabaho yun eh. Tsak nauupuan lang nun ng kaso at hihintay na magiging resulta ng gagawin natin. Sigurado akong mas gugusto niyang ubusin ng grupo natin. Wala akong tiwala sa taong yun. Sir, ang balita ko dyan, may hilig daw yan sa publicity. Pero kulang naman sa gawa, puro lang forma. Sir, paano na yung memo ni Chief na hindi na natin hawak ang kaso? Kasamahan natin na napatay. Ako nang bahala dyan. Kailangan tayo trumabaho sa kasong to. Bayad mo. Teka, ano ba sinasabi mo? Hindi, nakipagpustahan ka eh. Ano pustahan? Mo, wala ka naman palang pera. Pare, sino ba kayo? Dapat sir, kilala ng leg eh. Teka nga, nakakalbuhan lang ako sa inyo. Ah, gano'n? Oo, sige, ako bahala inyo. Oo, sige. Basta ikaw punta dito. Ako bahala iyo. Oo. Twalay. O sige, ikaw tawag uli ah. $300. Ano? 300? Dalawang car stereo yan, bagong-bago, babayaran mo ko 300. Bago nga, nakaw naman. Bakit? Kailan ka ba bumili ng hindi nakaw? 1,000. Mahal. Chualay, pambihira ka naman eh. Halos lahat ng gamit dito sa lugar mo galing sa akin. Pati ba naman ako, kakanin mo pa? Negosyo to, Julie. Pero sige, baka ikaw sabi wala akong pakisama. Dagdag bayad, 500. Hanggang doon na lang. O ano, payag ka? Sagutin mo na muna yung telepono. Pag-iisipan ko. Hello? Hello, Chualay. May dadalhin ako sa TV. Talaga? Oo. Sige, maganda. Bago. Ilang inches? 23. Tsaka marami pa.
Marami. Ano pa meron? Meron akong CD, may stereo, may cassette. O sige, basta ikaw, sigurado yan. Mahal ko ha. Lahat dala sa akin. Oo, dadali ko sa'yo. Bayad. Wala problema. Magaling ako pahit sa'yo, di ba? Uy, ganyan ka naman eh. Pagdating ko yan, babaratin mo. Hindi. Basta ikaw dala bago. Ako bahala sa'yo. Sigurado ka. Baka mamaya eh. Kahit ikaw dala bukas hapon. Hapon? Bukas? Oo. Baka mamaya wala ka. Oh, ikaw tawag ko ulit ha. Ano? Payak ka? Sige na nga. Oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. Sige, nakaw ka ulit. Tapos dala mo rito ha. Sige. Salamat din. Utu-utu talaga sa Julie oh. Pwede ko benta to 2,000 ah. Wala na ba kayo nakalimutan dalhin? Wala na po, Chong. O, teka Sigurado muna. kayong... Naiwanan niyo itong baon niyo. Salamat ho. Salamat. Chong, Hmm, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. ano yon? Eh kasi, Sige na, kuya. Sabihin mo na. ikaw na lang. Ano ba yon? Chong, pagkatapos po ba ng padasal para kay tatay, uuwi na po ba kayo ng Maynila? Maraming pinagbilin sa akin ng tatay ninyo na dapat ko pang ayusin. Ganun po ba? Eh di magtatagal po pala kayo dito. Oo. At sa katapusan ng klase ninyo, isasama ko kayo sa Maynila. Doon kayo magbabakasyon. Totoo po? Oo. Yun kung mataas ang grado niyo sa eskwelahan. Kay Mang Vicente niyo lang po itanong. Mataas ang grado ng dalawang yan. Ang problema, madalas mahuli sa pagpasok. Pambira naman to si Mang Vicente oh. Ganda-ganda na ng umpisa niyo. Sinira niyo pa sa uli. Chong, Hmm. doon na po ba tayo titira? Hindi, babalik tayo. Talaga po? Oo. Sabi ko na sa'yo, kuya eh. Totoong sabi ni tatay na hindi tayo papabayaan ng Chong. Oy, oy, oy. Pasok na kayo, baka mahuli na naman, ha? Sige po. Sige. Mga kasama, dalawang malalaking trahedya ang sinapit ng ating hanay. Hindi pa tayo nakakabawi sa nangyaring massacre sa Baryo Tanglawan. Sinundan pa ito ng hindi naasahang pagkamatay ni Pepe. Oo nga ho mga Lipyo. Nakakalungkot ho mga nangyayari sa ating lugar. Eh ayon dun sa mga taong nakausap namin, mga sundalo daw may kagagawa ng massacre sa Barrio Tanglawan. Eh sigurado ka bang sundalo talaga may gawa? Abay, paano nga nakasuot sundalo? Ako ang nakasuot ng uniforme, sundalo na. Eh yung mga taong labas, nagsusuot na rin ng uniforme na sundalo. Kung sa bagay, hindi maaaring gawin yan ng mga tauhan ni Major Salvador. Kung sakali mang totoo yan, tiyak hindi alam ni Major. Ako, hirap na rin magtiwala sa mga yan. Armadong mga yan eh. Mula nung maluklok sa poder yang si Congressman Doliente, wala nang katahimikan dito sa bayan natin. Akala ko ba mga Lipyo, na magpalit tayo ng pambansang liderato, ay mapapalitan na rin yan si Doliente. Ngayong wala na si Pepe Villamar, sino na ang ipapalit natin? Kayo na lang ho. Sandali lang. Sandali lang mga kasama. Gustuin ko man, mahirap sundan ang ipinamalas na uri na pamumuno ni Pepe. Alam natin lahat ang tindi ng bigat ng pangalang Villamar dito sa ating bayan at sa mga karatig puok. Bakit hindi tayo lumapit dun sa kapatid? Yung si Carding. Hindi tiga rito sa atin ang karding na yan. Baka hindi rin dito magtagal yan. Tinatapos lang ang pasyam ng kapatid. Siguradong babalik din yan sa Maynila. Makasagot na nga po. Sa pakiramdam ko'y taga Maynila yung si Carding Villamar eh. Maaaring hindi niya taglay ang katangian ng namatay niyang kapatid. Kaya, paanong magkakaroon ng puwang sa kanyang puso ang ating mga suliranin? Sa tingin ko pa nga'y, mukhang mahina ang loob. Mga Lipyo, mga bata ni Congressman dumarating.
Oh, ano naman to? Mukhang may binabalak na naman kayo. O kayo, ha? Para kayong mga langgam na naglalabasan pag malapit ng tagulan? Braulio, ito naman ay palitan lang ng kuro-kuro ng mga magkakapitbahay. Wala naman masama ron eh. Huwag mo akong gawin, Alipio. Alam mo naman ako eh, basta't hindi ka nais-nais, kahit saan lugar na ito, naamoy ko. Hindi naman katakataka Braulio eh. Nadaig mo pa ang aso kapag may sinusundan ka. Asong di mapagkakatiwalaan at patraidor kung mga gat. Palibhasa, tuta ka ni Congressman. Huwag mo naman akong bastusin, Clarissa. Porkit nalalaman mo, magino ko pagdating sa babae. Sinasamantala mo. Kung sa bagay, ikaw lang naman ang magandang nangyari sa buhay ng tatay mo. Ang lahat, bugok na. Kayo, ano pa hinihintay nyo? Alis na! Alis na kayo lahat!